Ano to yung i-balance natin yung participation sa politics. Sa Bible, maraming pagkakataon na ang Diyos ay nakialam sa politika. Parang paano nangyari yan? Yung mga propeta, may politika sa Israel. Yan yung mga hari sa Israel. Nakikialam ng Diyos kasi siya yung nagtatag ng bansa ng Israel. So yung mga propeta, ginamit ng Diyos para makialam sa hari. Yung sacerdote, meron din. At yung mismong hari, meron din. Like si David. Na punta tayo doon sa, nawala yung theocracy. Let's say, bumagsak yung bansa. Hentil na mga bansa. Ang Diyos ay nakikipag-deal din sa hentil kahit na mayroon pang bansang Israel. Nabasa pa natin last time yung sa Isaiah 45. Buksan natin, Isaiah 45 verse 1. Si Haring Cyrus ay pinahira ng Diyos. Yan o. Bakit? Gagamitin ng Diyos si Cyrus sa mabuting paraan. Ginamit din ng Diyos si Nebuchadnezzar para i-chastise ang Israel. So ang Diyos ba ay nakikialam sa politika? Yes, pero hindi siguro sa level ng tao na sakin ang motibo kaya sila namumulitika. Ang Diyos, meron din siyang plano. At hindi alam ng mga rulers, they are just playing into God's hand. Halimbawa, yung Emperor Augustus, yung unang Caesar, Antony Julius Caesar, si Augustus Caesar, gumawa siya ng taxation, kaya napilitan, pumunta sila Jose at Maria sa Bethlehem. Kailangan sila mag-rehistro. So, nagtupad yung hula ng Diyos, pero gumamit din ng politika. Ngayon, i-balance muna natin, kasi meron na share ng example sa Bible. Na-share last time ni Brother Ruel. Wala pa tayong karapatan, gumawa na mabuti. Pinunto pa niya yung nagtawag ng EDSA uprising, si Cardinal C. Pero paano kung message believer? Siguro, what I will say is like this. Pasok tayo sa church ages. Wala na tayo sa Old Testament. Sa church ages, meron bang, dapat bang makialam ang Kristiyano sa government affairs? Sa panahon ni Constantine, negative. Kasi, kumukuha siya ng mga advisors na Kristiyano, pero ang Kristyanismo noon ay sipyak-sipyak na. Ngayon, pinag-isa sila ni Constantine, ni-unite sila para sa political ends niya. In-exile nila si Arius, si Athanasius yung pinampihan sa Trinity. Tapos, na-establish yung Roman Catholic Church. It's a state church. Marriage ng state and church. Ngayon, hindi ito Israel, this is not theocracy. Did God intend na magkaroon ng marriage ang church and state? Yes and no. Yes sa panahon ng Israel. No sa panahon ng church ages. Bakit hinihiwalay ang church and state? Hindi dahil wala ang Diyos plano magkaroon ng state church, kundi walang taong makakagawa ng perfect na state church. Kasi aabuso lang ang tao. Kaya, pinag-alaban nila ngayon, dapat hiwalayan, biblically hiwalayan. Depende sa panahon. Depende sa panahon. Ngayon, sa loob ng church ages, gumamit din ng Diyos ng pakikialam sa politika in a right way. Yung mga protestante noon, yung advisors ng hari, si King James, hupog siya ng religion. Merong state church noon, pagkatapos na lumabas ng mga protestante, state church ang nagligtas kay Martin Luther. Hindi pa nila naintindihan yung liberty na na-enjoy natin ngayon. Pero nung panahon yan, state church yung nagligtas kay Martin Luther para tumakbo yung Reformation. Sa England, kahit na adulterous si Henry VIII, yung state church na protekta ang England sa Katoliko. At yung mga sumusunod na hari, kaya nagkaroon ng yung sa Amerika, imbis na Katolik na Espanya, naging Protestant na England yung nag-control sa US hanggang magiging malayak siya. Punta tayo sa panahon ngayon.
nag-a-advise sa gobyerno. Ang una, siguro, ang sikat siguro nagmensahe niyan sa Pilipinas, si Eddie Villanueva. Kung mapapakinggan niyo yung mga mensahe niya. Blessed is the nation whose, Blessed is the nation whose God is the Lord. Mas marami pa siyang pinukot na dapat ang Kristiyano makialam sa politika kasi karapatan natin yan at tayo makakagawa ng mabuti kaysa iwan mo yan sa mga unbelievers, sa mga pagano. Well, mayroon siyang tama dyan, pero may nagpapakita ng mali. Ang mali, pag hindi ka nag-walk sa progressive life, katulad mo si Judas. So, let's open our Bible to Acts chapter 1, verse 6 and 7. Ang gusto ko i-share, related ko sa plano ni Judas. Hindi ko na-share dito yung plano ni Judas. So, next time yan, pero ang focus ko na yung politika. Sa Acts 1:6, will thou at this time restore again the kingdom to Israel? Ito, simple lang. Nung si Kristo ay nangangaral, hindi iniisip ng mga disipulo, ng mga apostoles, na magkakaroon ng church, or much less the church age. Ang iniisip agad nila, kingdom. So, shortcut muna si Judas. Si Judas, nung binenta niya ang ating Panginoon, hindi pera ang habol niya. Bakit? Binalik niya yung pera. Sa Matthew chapter 27. Ano kaya ang habol niya? Ang habol niya, katulad ng habol ng lahat, ay kaharian. Punta tayo sa panahon ni Kristo, nung nagmi-ministry siya. Lahat, politika ang nasa isip. Nung sumusunod sila kay Kristo, ano yung isip na kay Kristo? Ano yung tawag kay Kristo? Son of David. Alam natin yung Son of David, di ba? He's king. Yan ang expectation nila. Kung may concordance, pwede mo research king. Gusto siya gawing hari. Paki-search na sa si Judas. Mamaya, binasa mo, babalik niya yung 30 pieces silver. Hindi pera habol niya mismo. Although mukhang pera siya, may mas malaki pa siyang habol. Mas pinakamalaki niyang habol maging hari si Kristo. Kasi alam niya, may kapangyarihan si Kristo, hindi siya kayang lupuin. At maraming sumusunod kay Kristo. Natatakot yung mga priest na gawin nilang hari si Kristo kasi darating daw yung mga Roma at lulupigin sila. Nasa Luke yata yan eh. Hindi ko alam anong verse. Si Annas or Caiaphas nagsabi niya. Parang prophetic yung sinabi niya. Pero dito tayo sa pakihanap yung king. Yung nakakain sila ng tinapay, gusto siyang gawing hari. Anong verse yan? Yung king, tapos hanapin mo sa mga Gospels. Nung si Kristo ay pinanganak, dumating yung mga wise men, tipo ng bride. Anong hinanap nila? King. Yung king na hinahanap nila, kinakatakot ni Herod. Kasi at that time, the issue is political. It's about the kingdom. Ngayon, pakihanap yung king na sa gitna-gitna. Di ba, pag nag-type ka ng sa concordance, lalabas yung mga ano niya. Type mo yung king, tapos kaya nyo i-search doon sa Gospels. Nalimutan ko lang anong book yan. Either sa Luke o sa ibang sa John. Gusto siyang gawing hari kung makakain sila. So, shortcut, lahat, kahit yung mga apostoles, gusto siya maging hari. Ang iniisip nila, restoration ng kingdom. Ang sagot, the marriage was delayed, the kingdom was not yet restored. It's not for you to know the times and seasons kasi meron mo ng church ages. Itong church ages, may politika, meron pa siyang involvement sa politika. Itamak natin. Yung panahon ni Judas, ni Kristo at ng mga apostoles, lahat sila gusto nila magkaroon ng kaharian. Pero kulang sila sa revelation. Kung meron silang tamang revelation, my kingdom is not of this world. Bawal ba mag-advise sa hari? Hindi. Si Pablo nag-a-advise sa hari. Kay Felix. So, ang masasabi ko ganito, para maitama yung motibo, ngayon, sinasabi ni Brother Eddie Villanueva, at hindi ba pang sabi nga ni Brother last time,
Pwede tayo mag-participate, pero kailangan, kung sabi niya, hindi, kailangan malalim ka pagka-Kristiyano. At kung malalim pagka-Kristiyano mo sa mensahe, wala ang puso mo 100% dito sa lupa. Meron kang magagawang mabuti dito sa lupa. Meron. Hindi masama yan. Hindi labag sa Diyos yan. Kahit na nag-serve ka pa as a government official or even elected official. The thing is, wala sa puso mo, yun. Kasi mga politiko ngayon, siyempre, meron din silang topic eh. Meron din silang sinaserve yung belly nila eh. Let's say, meron sa kanila, dalisay ang puso, gusto lang talaga nila mag-serve. Hindi masama sa Kristiyano. About Kristiyano, hindi masama sa Kristiyano yan. Pero, pag meron kang policies, meron kang ambition, meron kang inaasam, kailangan nakalagay sa puso mo yung mensahe. Bakit? Hindi mo pipilitin kung hindi mo magagawa. Kung ano lang magagawa mo, gawin mo. Kung hindi mo na magawa, may mga bagay hindi mo kayang gawin. Kung presidente ka bigla ng bansa, merong mga bagay hindi mo gagawin, baka bigla kang ma-impeach, makudeta. Okay? Kung ipipilit mo yung convictions mo. So, halimbawa, sigarilyo, mga tobacco, etc. Maraming bagay hindi mo magagawa. Kung hindi mo magagawa, lagay mo lang sa puso mo, kaysa pag-deceive, katulad nila Eddie Villanueva na, parang wala nang millennium na darating, parang wala nang kingdom na darating. They're living as though ito na. No. You are temporarily sojourner in this world. As a sojourner, biyahero ka lang, banyaga ka lang sa lupa to, tumulong ka pansamantala, pero hindi long term. Huwag ka nang masamang magandang it will get worse and worse until the end. Temporary lang yan. Yan lang. Okay. Thank you, Mayor.